Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Bitag Live na ho. And by the way, gusto kong sabihin sa inyo before we go and sabihin na ho natin yung ating mga plano. Nga pala yung mga bossing, I'll be gone for like about 12 days or more. Let's just put it 2 weeks because ako'y pupunta ng Estados Unidos. And it's also a business and at the same time a pleasure trip. Kaya ginawa ho natin tong ating programa ito. And I'll keep you posted kahit nasa US ho ako. Yung mga followers ho ng Bitag Live, by the way. Today, April 6, Thursday. Huwebes ho ngayon, ano? And sige, diretso na ho tayo. Pag-uusapan na ho natin dito. Malimit ho natin sabihin mga bossing na ang persepsyon ay mahalaga ho talaga dahil dyan ho sa persepsyon, either ikay magigiba o ikay hahangaan, rerespetohin, titingalain at bibigyan ng tiwala. Yan ang persepsyon, yan ang batayan ng persepsyon, pananaw ho yan ng taong bayan. Kaya ito'y suriin ho natin, ano? Ito ho, pag-analisa ng mga bagay na hindi nyo ho napapakinggan sa iba, dito ho sa atin, napapakinggan nyo ho sa Bitag Live dahil analysis ho ito eh. Ano bang ginagawa ho ng Bitag Live, mga bossing? Okay, let me tell you this. Ito ho, nag-aanalisa ho kami, hindi kami nagkokomentaryo. Ilinawin ho natin yan. Ano ho ang ating trabaho? Ang pag-analisa ho'y paggagamit ho ng mga pag-i-evaluate. Ini-evaluate ho yung facts. Sinisiguro ho namin, hinihiwalay ho namin yung fiction, yung katang-isip, at yung katotohanan, kasinungalingan, at yung sinasabing ito ho'y totoo. Kasi baka nalilito na ho kayo. Marami ho kasing nasa media ho natin ngayon, mga dilawan. Pasensya na ho kayo kung kayo tatamaan. Unfiltered na ho aking sasabihin, ano? Ay balitang totoo, ginagawa ho nilang peke. At ang peke, ginagawang totoo. Wag ho kayo malilito kung si Ben Tulfo na ho. Kasi lilinawin ho namin sa inyo sa pamamagitan ho pag-analisa. Paggamit ho na sinasabing salitang evaluation. Ini-evaluate ho natin ito ho'y mga kaganapan, the convergence of events, development, people, actions, perceptions, basis on their actions and decisions, na ang pagbatayan ho yan, sinasabi ho natin legalidad, moralidad, nandyan din ho yung sinasabing protocols, procedures, and guidelines, ethics, kanumang field of interest o larangan ng isang individual na sinasabi ho nating leader o in-appoint man lang sa kanyang posisyon. In this case, kinakailangan ng tiwala at kumpiyansa na nag-appoint doon sa taong nilalagay sa sinasabi nating gabinete ng eto ho'y administrasyon. Kahit sino pa hong nakaupo, kahit hindi ho si Digong, kahit hong sinong presidente. Ngayon, pag-uusapan ho natin, pag-analisa ho ni Ben Tulfo, gamit ho natin sinasabing ito'y statistics. Again, convergence of developments, actions, decisions on the basis of, sabihin ho natin, ethics, legalities. Not only legalities, but as well as, sabihin ho natin, ito na ho. The results of their actions, then and only then, nabubuo yung perception o pananaw. Ano bang pananaw? Lahat ho nasasabihin ng isang individual. Magiging batayan ho yan sa iyong mga sinasabi at babantayan ho ng mamamayan. Kung ikay leader o ikay in-appoint dyan, babantayan ho yan at titingnan yung mga sinasabi mo kung tutugma sa iyong gagawin at sa iyong ginagawa, sinabi mo, ginawa mo, at hindi lang ho nagtitigil sa iyong aksyon o gawa bagkos sa resulta ng iyong ginawa. Yan ho ang batayan ng sinasabing persepsyon. Kasi nabubuo yung respeto o alang respeto, tiwala. Doon ho, mahalaga. Ngayon mga boss, si Digong
alam naman ho natin, I would make no mistake about this, hindi ko ho pinoprotektahan ng ating Pangulo. Ako ho'y nagsasalita. Kahit hindi pa naman ho presidente si President Digong, ganito na ho tayo talaga magsalita ng araw. Kahit panahon pa ho ni Pinoy, panahon pa ho ni Gloria, nagsasalita na ho tayo, panahon pa ho ni Era. But then, back then, naging aktibo na lang ho ako nung pumasok na ho si Pinoy. And even yung palagitnaan ho ni Gloria, they've always been consistent sa aking mga ginagawa. Doon pa sa kabilang stasyon, pinag-uusapan ho natin mga maiinit na issue. Tayo ho, nag-aanalisa, sinasala ho natin yung mga dapat isala, lalo-lalo na pagkasinungalingan. Malinaw ho ba? Diretso na ho tayo ngayon. Mahalaga ho sa presidente nitong si pangalan Rodrigo Duterte at kanyang administrasyon na ito ho'y manumbalik sa taong bayan yung ho sinasabing empowerment na may magagawa na hindi ho yung sinasabing mga taong alang katiyakan tatanggapin na lang ang realidad na meron sinasabing korupsyon sa administrasyon. Wala nang magagawa ang sino mang talpulanong Estas, Judas, Barabas at Satanas na nakaupo dyan na kapag ang korupsyon ay kabahagi na ng kultura natin dito at kalakaran yan sa anumang sistemang gobyerno ho natin. Ang kay President Digong, droga! Unang kanyang sinabi, pangalawa ay korupsyon, mainit na ho siya dyan. Malinaw ho tayo. Ngayon, ay manumbalik ho yung tiwala ho ng taong bayan. Ako ho'y naniniwala sa ganyan dahil yung aking mga binabatayan ho, mga kaninang sinabi na ho natin doon, batayan ho ng persepsyon sa iyong sinabi, sa iyong ginawa at sa resulta ng iyong ginawa. Yun ho batayan ng persepsyon, pananaw sa iyo, nabubuong respeto o pambabastos sa pagkatao mo dahil kay may antot na kurakot. Malinaw ho dyan. Ngayon, doon nabubuong perception. Perception is everything, as I've been saying that a long time ago. Ngayon, sa corruption, alam niyo ho kasi sa droga, mga boss, alam niyo ho ba sa droga? Eto ho, sasabihin ko sa inyo. Hanggang ngayon, mainit pa rin ho talaga si Digong. Talagang sisirain niya lahat ng mga struktura na yan ho'y ginagamit ng sinasabi nating mga sa likod ng droga at sindikato ng droga. Kaya patuloy ho yan, pupulbusin niya yan. At maraming kumukontra dyan sa iba yung dagat, yung mga hindi nakakaintindi, mga dilawan. Sila ho nag-feed doon sa mga nagbabantay lang ho sa atin. Kaya mga kaibigan, eto ho, mga Bitag Live followers and friends, dinidefine ho muna natin. Ayaw ho ni President Duterte na magkaroon ng persepsyon ng gobyerno natin ay pinababayaan isang realidad na ala na ho magagawa, tanggapin na lang natin ang kultura ng korupsyon ay nananatili at mananatili. Abay, hindi ho po pwede yan. It begins now. So, sabihin na ho natin yan, na ang taong bayan ay may magagawa at manumbalik ang tiwala sa gobyerno kasi ang mga kurakot, sinisibak. Sa hanay ho ng administrasyon ngayon ni President Digong, mayroon pa hong susunod. May bahid ka lang ng kunting korupsyon at antot, naku, yari ka kay Digong. Si President Duterte. Wag ho sumama ang loob ninyo pag sinabi kong Digong. Yung iba nga, gusto ni President Digong, tawagin siya na Mayor. Ako ho, President Digong. Now, let me talk to you about this. Alam nyo, ang mga tao kasi either titingilain ang leader, dito ho, tinitingalan talaga si President Digong, although bahagyang talagang bumaba ang kanyang survey, mataas pa rin yun. Kaya kung ano sinasabi ni President Digong, pinakikinggan ho ng taong bayan, binabantayan ang kanyang mga ginagawa at doon sa resulta ng kanyang ginagawa, yun ho magiging batayan. Kaya alam ho ni President Digong, the perception game. Ngayon, ang mga tao ay kay huhusgahan sa mga bagay na sinabi mo, ginagawa mo, hindi lang yun sa performance. Marami ho kasi mga performer, tulad ho ni Mar Rojas, performer ho yan, puro ngak-ngak. Pagdating ho doon sa sinasabing accomplishment, ala. Ganon ho mga dilawan. Nakikinig ka ba, Trillanes? Nakikinig ka ba, Vice President? And your likes? And the yellow media, you guys listening? I got the balls to tell you this, that maybe, sa akin lang kasi,
maganda na papakinggan ho ni Juan de la Cruz. Naiintindihan nyo, ha? Naintindihan nyo ho. Alright. Okay, ito na ang aking sasabihin sa inyo. Sinibak ho ni President Duterte yun hong National Irrigation Administration Administrator na si Pete Levin. Sinundan ho itong si Sueño, sinibak ho ng Pangulo. Kahapon, habang ho ito'y pagbaba ng helicopter ni President Digong dahil yun hong Yusek Valdez, tumawag sa kanya na tao nito si Evasco. Tao ni Evasco to. Yusek to ni Evasco sa opisina ho ng Cabinet Secretary na si Evasco. Nasa Malacanang ho yan. Ang trabaho ni Evasco, yun hong presidential, yun hong Cabinet Secretary to the Cabinet, nasa ilalim ho ng Pangulo ng Malacanang. Ang tanggapan ho ni Evasco, kasi yun hong panahon ng dilaw, hinati ho ni President Noy, yun hong Department of Agriculture nung panahon namamagang mukha nitong si Alcala at si Kiko Patay-Patay. Siya yung sinasabi ho natin ngayon ay maingay, ngak-ngak ng ngak-ngak. Ala naman palang binatbat nung siya food czar, kaya siya ngayon maingay. Tao ho ni Kiko, yung sinibak ho ni President Digong, na yung si Valdez, Yusek Valdez, na yung babae na sinibak kasi gusto raw sabihin ni Digong na papayagan yung importation. Tingnan nyo ho ha, follow me here. Si Evasco ho at saka si Evasco, yung papel ho ni Evasco yan, siya ho yung ngayon, yung namamahala ho ng NFA, Philippine Coconut Authority, Fertilizer, and yan ho, pagdating ho sa food security. Yan hong opisina ni Evasco ngayon ay dati kay Kiko ho yan. Ngayon, sabi naman ni Secretary Piñol, kinakailangan ibalik na yung NFA, ibalik na yan, pati na hindi lang NFA, pati yung sinasabing Philippine Coconut Authority and Fertilizer, blah 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 na yan, sa tanggapan ng Department of Agriculture, hindi na hinihiwalay. Malaki ho kasing nangyari dyan dahil sa away ni Kiko Patay-Patay na nilalabi ng mga liberal, hati-hati ho sila noon. Ngayon, si Alcala standing alone, dikit kay Pangulong Aquino that time, si Pinoy, so hinati ho yan. Ano ho, kaya nahiwalay ho yung NFA, PCA, and yung fertilizer. Okay, ngayon, noon ho, matatandaan niyo ho ba yung away ho ni Evasco at itong hong si Jason Aquino ho ng National Food Authority or NFA. Ang sinabi ho nitong si Velasco na boss nitong si Valdez na sinibak ni President Noy kasi parang dinidiktahan ang Pangulo na i-go na yung importation na sinabi ni President Duterte. Kahapon ho kasi sinibak ho ni President Digong itong si Yusek Valdez sa ilalim ng tanggapan itong si Velasco, si Evasco, na, abay, i-go na yung importation. Sinibak. Alam niyo ho ba? Alam ho ni President Digong, pinangangalagaan niyang kapakanan ng mga magsasaka. Ang dami hong bigas, ba't ka pa mag-i-import? Sa importation ay may pera. Ngayon, naintindihan niyo ho ba? Kaninong tao ang sinibak ni President Digong sa ilalim ho ng Cabinet Secretary, sa ilalim ho ng Office of the Secretary to the Cabinet, si Evasco, yung hong si Yusek Valdez, yung babae na sinibak kahapon. Sa talumpati ni Pinoy, nagalit na buisit pagkababa ng helicopter. Sino naglantad ho nito? Si Piñol, yung Secretary ng Agriculture. Ngayon, alam niyo ho ba? May away ho't may bangayan, if you remember, 2-3 weeks ago or 4 weeks ago, if I can't remember, but it's still in my mind na hindi ako nakisawsaw at gusto ko sana magbigay ng komentaryo back then. Komentaryo kasi hindi ko ma-analyze Alam niyo ba bakit? Pag hindi ko na-analyze, magko-komentaryo ako. Now I'm giving you the analysis and follow me here. Ito hong si Evasco, inaakusahan si Aquino na insubordination, may katigasan at medyo hindi sumusunod. Sino ka nga naman na ikay administrator lang ng National Food Authority sa ilalim ka ng tanggapan nitong si Evasco na Cabinet Secretary to the Cabinet na sa palasyo na sa ilalim ho yan ng tanggapan ni Evasco na kung saan Yusek niya ho si Valdez na sinibak ni President
Digong kahapon na buisit. Ang pinagduduldulan ho ni Cabinet Secretary to the Cabinet, si Evasco, nasa ilalim ho yung sinasabing National Food Authority, Philippine Coconut Authority, tsaka yung fertilizer. Tatlong ahensya ho yan. Sabi niya, matigas ang ulo nitong si Jason Aquino na NFA Administrator kasi hindi sinunod yung kautusan na dahil daw sabi ho ni Evasco, abay may konseho, may council dito. And then he is guided by the advice of the Department of Trade and Industry. Ganon din ho, the Department of Finance and the economic managers na ituloy na ang pag-i-import ng mabigas para magkaroon ng sinasabi pag-aangkat para magkaroon ng reserve sa tag-ulan na hindi pa naman tag-ulan. Yun hong utos kay Jason Aquino that time na binabasa ho natin, analyze this. Na sinasabi itong si Jason Aquino, ewan ko kung saan kumukuha ng tibay ng sikmura at laman loob, na ito'y suwayin at hindi pakinggan ang kanyang nasa itaas na si Evasco. Na kung saan ang kanyang itaas, sa itaas niya sa Yusek Valdez na sinibak. Kasi gusto nila ng importation sila Evasco. Kesyo raw, ayan kinakailan nararapat. Inaakusahan si Aquino, Jason Aquino, ewan natin ko, ito'y dating sundalo ho to na inappoint ni Pinoy sa NFA na anong ginawa. Hindi ho sumunod, lumaban ho. Nakipagsagutan ho sa mga dyaryo na sinasabi niya, I'm not gonna follow. I just stick to the protocol unless otherwise may talagang may guidance dyan. So nagbangayan ho sila. Ay bang biglang tumigil? Ngayon, so sinibak ho yung si Valdez. Sinong nasa itas ni Valdez? Si Evasco. Sino si Evasco? Secretary to the Cabinet. Anong papel ni Evasco? Sabi niya, ako'y napaligiran ng mga economic managers, DTI, Department of Finance, na yes, mag-import na tayo. Pumapalag ho yung mga magsasaka ho natin dahil madikit ho sa bituka ni President Digong ang mga magsasaka ho natin. Na kapag nag-angkat ng bigas, parang pinapatay mo na rin ang mga magsasaka kasi hindi na sila makakalaban dahil babahiin naman tayo ng mga lintik na mga bigas na naman yan na imported na mga bigas na lumayaman dyan yung mga potok sa buhong pendeho na talagang dumidikit. Kung kanino, siguro naman, read between lines. Kaya nape-pressure dyan yung iba, approve the importation. Kumusta ka ba ngayon, Secretary Evasco? Ikaw na bang susunod ni sisibakin? Di ba tao mo lang yan? Di naman pwede magsalita yan? Secretary Evasco? Are you listening? Si Yusek Valdez na sinibak ng Pangulo, hindi magsasalita yan na walang order mo. Hindi basta tatawag sa Pangulo yan na hindi nag-clear sa iyo. Hindi ba? Kayo dyan sa Cabinet, Secretary to the Cabinet, sa ilalim tanggapan mo, Secretary Evasco, yan si Yusek Valdez, na pabor kayo sa importation. Sinampulan ni President Digong, yung tao mo sinibak. Parang lumabas, tama yung si Jason Aquino ng NFA na hindi ko kilala tong kumag na to, kung sino man to, kasi pinaglalaban niya, bakit tayo mag-i-import? Kawawa yung mga magsasaka. Yun hong mga read between lines. Sino ngayon tama? Sinong mali? Tama. Lumalabas, tama, itong kumag na si Jason Aquino na NFA Administrator kasi ayaw ni President Digong ng importation ngayong panahon na to kasi mamamatay yung mga magsasaka. Hindi ba mahal ni President Duterte ang mga magsasaka? Well, sinibak na si Pete Livinia, sinibak si Sueño, sinibak si Yusek Valdez ng office ng ito sa Cabinet Secretary. Ito yung office of the Secretary to the Cabinet. Ang head ho yan si Evasco. Susunod ka na kaya, Secretary Evasco? Sabi ni Digong, may 5 pa. 5. Ibig sabihin, isa si Lavinia, pangalawa si Sueño, pangatlo si Valdez. Abay, may 2 pa.
Sino sa inyo? Vasco Talpolano et al. Nanganganib na't nagkakalansingan ng inyong mga bombolyas. Galit si President Duterte sa mga taong nasasangkot sa katiwalian, nasasangkot sa mga anomalya, kahit hindi pa matibay ang ebidensya, may bahid pa lang ng sinasabing pagdududa ng Pangulo sa inyong mga pinagagawa. Kung mabubuo sa persepsyon ng Pangulo, yung inyong pinagagawa and inyong pinagsasabi at sa resulta ng inyong ginawa, hindi na aabot sa resulta sa pamamagitan pa lang ng pamamaraan kung paano niyo ginagawa yung sinasabi ninyo at anong nagawa nyo. Ang basihan ay protocols and procedures and mga guidelines na yan na medyo may pinapaboran kayo dahil may pera. Naaamoy yan ni President Digong. Baka susunod ka na, Secretary Evasco. Umayos ka. Nag-sample na. Nagkakalansingan na ba ang mga yagballs at bombolyas ninyo dyan sa tanggapan ng Office of the Cabinet Secretary? Eto ho sa akin. Si Baka na! Alam nyo, mga boss, hindi ko ho ma-blame si President Digong. I am not trying to defend the President. I stand my ground. I'm gonna say it. I don't care if you like what I say. In everything that I say, there's truthfulness into it. I don't have to be objective. Because truthfulness is above objectivity. I don't need to balance. Ang pagbabalanse, sa itaas ng pagbabalanse mo, kailangan may katotohanan. Ang katotohanan ay mas mahalaga sa sinasabing pagiging objective at pagiging balanse. Aanhin mo ang pagiging objective tulad ng ginagawa ng mga medyang dilaw. Objective pero may kulay dilaw. Pero hindi totoo. Aanhin mong pagbabalanse, kalahati katotohanan, kalahati kasinungalingan. Buong-buong katotohanan sa ilalim ng katotohanan ay ang pagiging objective at pagiging, sabihin natin, balanse. Yun na bang sinasabi natin? We gotta rock down to Electric Avenue. Kaya ba ba? Take it to Inquirer. Uulitin ko ano, kung journalism student ho kayo, this is my take. Ben Poole for the journalist. It's always truthfulness above objectivity and balance. Okay? Balanced news, fearless views. Where is truthfulness? Play it! I'll be back. Stand by lang ho. O, nagbabalik na ho ang Bitag Live. Morning ho sa inyo, 35 after 10. At sige, basahin ho natin yung ibang mga nagpadala ho ng kanilang mga messages. Eto ho, si Dong Seo Lloyd. Boss, wala bang Radyo 5 sa Bacolod? Malay ko, mayroon dyan. Meron ata sa Bacolod. Anong frequency po ba? Wala ng Radyo 5 sa Bacolod. Ganun ba? Nung last nandyan pa, 3 weeks ago pa, siguro wala na kahit saang frequency, wala talaga. May problema bang stasyon? Ba't walang 5? Ba't mo ako tinatanong? Ako naman, binabasa ko ng alangsala. Ay, pakicheck nga daw. Bakit ala na daw? Ay, ito, nagre-report sa atin. Siguro suki ito, ano? Pwede nyo naman ho kami subaybayan ho sa aming Facebook page. And you can log on sa bitagmedia.com sa Facebook page ho ng Bitag Live. And then, may Radyo 5 naman tayong pwedeng panoorin nyo ho sa pamamagitan ho ng Facebook page ho ng Radyo 5. Yung mga programang gusto nyo pakinggan dyan, meron ho. Hindi ho ba? Tama ba mga bossing, yung aking mga technicians? Tama. May Facebook page. So therefore, pwede nyo hong sundan. Kung wala na ho dyan ng Radyo 5 sa Bacolod, ay manggid. Hindi ko man alam yan. Bakit ni ako tinatanong ako sa Maynila, aalis nga puntang Amerika, babalik pa ako sa 21? Pero kung tinanong nyo sa akin yan, ngayon, ire-report ko sa bayan. Bibiro lang po. Mita Anhi PV. PV. Sir, paano kami makakatch ng 1 week na error na tune in 92.3 Radyo 5?
nag-post kami palagi yata, hindi nila panapansin. Kaninong programa? Ba't ka hindi pinapansin? Ay, malaki ang problema pag hindi ka pinapansin. 92.3, Radyo 5. Saan ba yan? Eh, may mga Radyo 5 kasi kung saan-saan, di ko I cannot speak for the other, except for the Radyo 5 sa Maynila. I know, nasasabi ho namin si J.V. Valdez, Idol Ben, konting alingas-ngas lang sa kanyang kabinete si President Digong. Sibak agad! Pero nung napanahon ni Pinoy, sumisingaw na ang katiwalian. Hindi na namin matiis yung baho, hindi pa rin sinisibak. Kabarilan, kainuman, kaibigan, kengkoy, kumagat ko, lokoy. Ni Pinoy, ang mga tao niya. Ay, okay, sinabi mo. Si Joey Lomerio, buo ang tiwala namin sa Pangulo, Idol Ben. Kaya naman, anong desisyon niya, hanga kami sa mga pagsibak na mga gabineteng nasasangkot sa korupsyon. Hindi na pwede ang KKK dito katulad ng mga KKK ni Panot. Joey, huwag kang gagamit niyan. Wala kang journalistic license. Ako po pwede. Kahit ako hindi po pwede pala. FB. Yan ang tunay na Pangulo, hindi katulad ng nakarang administrasyon ni Pinoy na puro kabalbalan. Buong tiwala namin sa Tatay Digong kung anong gusto na suporta kaming lahat. Nagmamahal sa kanya. Binabasa ko lang ho mga comment sa Twitter, si Mar. Tama po kayo, Idol. Hindi lang puro satsat. Si Mark Agustin. Nagtataka lang po ako, Boss Ben, bakit si Bak lang dapat kinukulong din? Babantayan ko yung nasibak kung nakulong at kapag hindi, alam na this. Okay. Si AJ, Sir Ben, yung mga laging panggulong LP, wala nang tiwala sa tao sa kanila. Okay, si Angelo Baldovino. May pera kasi sa importation, kaya yung mga patay gutom na kurakot, humanda na kayo kay President Digong. Si Jovi Libanag. Tama, Sir Ben. Dapat gumawa ng tama para pagkatiwalaan at irespeto ka. Sa Facebook ko, si Bakin na habang maaga pa, Idol, mga gabinete, kapag magbalat kayo, mahiya kayo sa Pangulo. Si Jano Andalasis, mga dorobo sila, Idol. Si Joe Rigo, the problem with the yellow oligarchs. Akala nila sila ang tama na may hidden agenda. Wag natin hayaan makatapak pa uli ng mga kultong dilaw ng oligarchs sa Malacanang. Yan ay mga komento ho yan. Binabasa lang ho natin mga boss. I love this job. I'm sorry guys if you sometimes notice na tayo hoy because of the schedule. And I wish na I'll be able to sit down eventually and come up with the formulation or a formula, specific formula na mapakinggan nyo ako ng regularly dito ho on a daily basis Radyo 5. And maybe when I come back from the US, pupunta lang muna tayo sa California, crisscrossing northern to central and then going to southern California and going to Nevada. Yun ho ating pupuntahan mga boss. So, sasabihin ko lang ho sa inyo, and I wish na, medyo pag nag-stabilize lang ho siguro, and when there's stability, then I might be able na to work with the Radyo 5 management to come up with some kind of a solution, win-win solution, just like what I did sa kabilang stasyon. It's a win-win, putting a content, and then there's a split of a revenue sharing. Wag na ho nating detalye pa. dito ho sa atin, I'm coming up with a specific formula para mapakinggan nyo ho talaga ang Bitag Live regularly, and I'm sure na marami ho sa inyong aabang. And the reason why I really couldn't do much of my show because of, sabi ko, the irregularity of the schedule. So we'll find a common ground na maging regular ho itong ating ginagawa. At the same time, being the CEO, the Chief Executive Officer of the BitagMedia.com and Divergent Concept Marketing Incorporated, as a CEO and also part of that corporate planners. So ang kaya medyo marami ho tayong ginagawa. But I'm not saying, hey, listen. Doon ho sa mga nag-aakala na parang binabaliwala ko na yung ginagawa kong profesyon, aking minamahal ang pagiging journalist. By heart, I'm a journalist. But by professional, so I'm also an executive
of the company. And even before I was in the US, ganun ho ang trabaho natin. So akin ho, ginagawa lang ho natin yung mga bagay na patapusin nyo lang ho. But I'm sure that I could sit and, and eventually makuha tayo ng common ground. And that's basically regularly na mapanood nyo. I'm playing with the idea, the possibility of doing the broadcast, if at all, fiber optic. Sa tanggapan ho namin, you're not even gonna notice na yung aking set, ito hong nakikita nyo sa likod ko. And I can do that. All we need is just sabihin fiber optic, which we're doing, na pwede hong ibato na lang pagkatapos doon ho sa aming tanggapan sa aking personal studio sa Timog, sa Ritual Tower, where I have my own personal studios and couple of studios na nagtatransmit ho ng signal, binabato ho sa istasyon na kung saan meron ho kaming ito ho'y partnership type transaction. Dito ho siguro baka pwede natin magawa yan. And the reason I'm very open sa mga sinasabi ko to keep you posted, mga followers on ng Bitag Live, that I'm looking to that possibility and see na I don't have to travel a lot. Doon lang ho sa aking tanggapan, doon ho sa aking personal studio sa Timog, sa Quezon City, I can do the broadcast there. Na hindi nyo mahalata na ako'y nandoon, parang akala nyo nandito pa rin ako because I can copy exactly what I have behind me now. The same thing doon sa amin by way of sinasabi yung technology, which I called, yung sabi nga ho natin, eto na lang ho, no? I hope it's gonna work. Kasi in that way, magiging magaan, win-win huta sa atin yun. Kaya that is answering the question ng iba ho kung bakit daw hindi na raw ako masyado. And I'm sorry, guys. Really. It's not only sa Bitag Live, pati sa Ben Tulfo Unfiltered. In fact, but I made a promise I'll be very active again. And itong pagiging active ho natin, you're seeing it now, coming over here today. I won't be here tomorrow kasi bukas ho kasi I'll be flying to the US in the evening. So, ang dami ho natin ginagawa, no? And catch me later. Right after Kilos Pronto, sa personal studio ho na, they'll do a live stream ng Ben Tulfo Unfiltered at about 8 to 8:30 in the evening. Today, Manila time. Ito ho mga nagdatingan, maanomalyang gawain, resign na lang bago kayo mabuking. Sabi ho ni Habo ni Talia Robin. Mga pangalan ninyo, di ko maintindihan kung totoo hindi. Benji Unabia. Mamimiss kita, Idol Ben. Mamimiss din kita, Benji. Shut up. Okay. Okay. Si Leo Lestojas Pisidas. President Duterte did his job and promised that's all. Ganun lang kasimple ang ginagawa ng presidente kaya naging kampante ang taong bayan sa pamamalakad niya. Sa Twitter, good morning, Idol. Dapat si Bakin. Si Basco. Bakit? Okay. Bakit si Bakin? Mukha raw kasing pera. Sarili nilang iniisip. Okay. I'm not gonna mess with your pananaw mo, komento mo. Because hindi ko sasalain yan. I'm sorry if I have to read it that way. Anyway, sige. 10:45. This is Bitag Live sa Radyo 5. 92.3 News FM. And this is also simulcast sa bitagmedia.com, sa webpage ho ng Bitag Live. So later on, uploaded na ho ito sa aming website. And also sa Bitag official YouTube channel. Alam niyo mga boss, lately ho kasi nakikita ho natin, if we look at our government, and this is something that the president did was right. Tama ho ang Pangulo na talagang umaksyon agad. Kasi if not, he's gonna lose it. Unfiltered na ho aking sasabihin, Mabuti nga ka muna, agapan ho ni President Duterte. Yung mga kaganapan ho kasi bilis eh. Alam niyo ho, sa Senado, mga kaalyado rin ni President Duterte, nakikita ho natin sa Senado, parang hindi na nagtatrabaho, imbestiga ng imbestiga, walang katuturan, maingay yung isang asong ulol dyan. Oy, good morning nga pala si Sunny. Papakilala natin si Sunny, okay? Okay. Musta ka ba dyan? Alright. Tuloy mo na. Ang sabi niya, malulusutan ko yung DAP na yan
kahit na paimbestigahan daw ni President Digong, yung ginawa, dineklara ng Korte Suprema na unconstitutional, yung DAP noon ng panahon ni Pinoy. Yung mga utak niyan ay si Florencio Abad. Makikita isang katangian ng kanilang mga bumbunan makikintab. Sa kintab ng kanilang bumbunan, makikintab din ang kanilang mga idea at konsepto kung paano gumawa ng racket sa gobyerno. Si Florencio Abad sa pamamagitan ng Disbursement Acceleration Program. At inaprubahan nung isa ring makintaban bumbunan ay hindi pa masyado, hindi pa kaparehong kay Abad, walang lagas na at meron pa natitira kahit na papano, si Pinoy. At sinabi ng Korte Suprema, dineklara DAP unconstitutional. Maraming senador na kinabang dyan na milyones. Nangunguna raw dyan si Trillanes. Sabi ng Pangulo na dapat imbestigahan, na dapat tutukan ng mga medyang dilaw. Kasi nandoon yung korupsyon. Huwag lang daw, kasi nandoon ang korupsyon. Nandoon yung korupsyon din ng dating DOTC ng panahon ni Abaya. Ayun, Abaya, Abad, Alcala, the AAA. Mga kabarilan, kainuman, kaibigan ni President Noy the time. Pero ang nakinabang ng madalilan yung tirador ng sobrekama, mga pillowcase at unan sa Manila Pen. Ano ka mo? Mga bossing, minumura na ako ni Sani, oh. Pakiulit. Putong ama, ano? Iho de puto. Ay, loko to. Bakit ko raw sinasabing mga tirador ng sobrekama? Hindi ako may sabi niyan eh. Pakiulit. Wala raw akong binatbat kundi magsalita ng salita sa radyo. Kapag daw ako niya tiyempohan niya, bibigwasan niya ako. Sabi niya, dodoblehin ko raw ang salamin ko kasi puro black ay mukha ko. Pag nagkita raw kami sa kanto, sabi ni Sunny, dahil nakakalalaki na raw ako. At pag hindi ako titigil, abay, magdadalo daw siya ng magdalo. Yung ba? Alam mo, Sunny, pwede ba ako magsalita? Pasalitain mo na, kanina ka pa kahul ng kahul eh. Pwede ba ako? Pwede naman ako. Hingi muna ako ng permiso. Ano say mo? Wala akong pakialam kung gusto mo magsalita. Sige, tuloy mo lang. Kanina pa ako nagpapasensya sa iyo, Ben Tulfong, putok sa buho ka. May araw ka rin. Wala kang pinagkaiba doon sa presidenteng pinagtatanggol mo. Ha? Sino? Hindi mo pinagtatanggol yung presidente ko nung panahon na yan ang nagpalaya sa akin sa loob ng kulungan. Sino? Si Pinoy. Okay. That's enough. Shut up. Sige na. Anyway, mga boss. Alam niyo mga boss, mabuti ka mo na naagapan nun ni President Noy. Kasi kung titingnan ho Senado, talagang ang Senado halos hindi na ako nakakapagtrabaho, kundi puro investigasyon. Ang mga Senado dapat gumagawa ho sila ng sinasabing legislasyon. Kaya lang in-aid legislation, kinakailangan ng investigasyon. Wala nang katuturan ko minsan dyan ang ginagawa ho eh. Sayang eh. Alam nyo, ngayon, maliban dyan, pagdating naman sa Kongreso, ay sus Mariosep, ito pang dalawa mga kaalyado. Mariosep naman, alam nyo naman siguro, naku, sus, nang dahil sa babae, nasirang pagkakaibigan. May kantang ba ganun? Ano ba yan? Ano ba ang tama doon? Iniisip pa ng aking co-pilot. Nang dahil sa pag-ibig. Ibang klaseng pag-ibig yan. Nang dahil sa babae, pagkaibagan. Yung dalawa, si Alvarez at saka si Florendo, nasira. Tapos, yung mga gabinete, ayun, nabuisit si President Noy. Unang niya magagawa, pakialaman talagang tingnan yung mga gabinete, sinibak yung mga may bahid na korupsyon sa NAIA,
Si Sueño, iyon si Valdez sa tanggapan ng Cabinet Secretary, at marami pang susunod. Alam niyo ba? Parang tahimik ata ngayon sa Kongreso. Wala na silang ingay. Sa bagay, hindi naman sila pwedeng pakialaman ng Pangulo kasi co-equal branch yun eh. Legislatibo yan eh. Sa bagay, hindi pwede makialam ang Pangulo pagdating sa trabaho ng Senado kasi co-equal yan eh. Executive kasi ang presidente. Pero kung makaalyado kayo, at alam ninyo kaalyado kayo, kayong mga maiingay mga putok sa buhong mga babaero, dapat nakikinig din kayo kasi masisira ang Pangulo eh. At hindi lang dyan, hindi trabaho ng Pangulo ipagtanggol kayo mga putok sa buhong babaero. Di ba? Hindi na trabaho ng Pangulo at papakialaman ang inyong pambababae kung sino pang mga babaeng kaliwat kanan, harap at likuran, itaas at ibaba. Kahit saan ka tumingin, babae, babae, babae. Wala kaming pakialam dyan sa pambababae ninyo. Huwag lang masira ang taong bayan. Sa bagay, may mga nagsasabi, kung anong ginagawa mo, hindi ka pwedeng magkakaroon ng moral authority kasi kung may problema kasi yung moral ascendancy and the question of morality. Ako ho, ine-expound ko lang ho kung ano mga sentimento ng taong bayan. Wala ho kong pakialam kung ilan ang babaeng gusto ninyo. Ang nagiging problema rito, well, integrity. Integrity is everything. Wala kang tinatago. Yun ang parang, tama ba, Father John? Sino ba yung mga obispo natin dyan? Mangungumpisal ako sa kanila. Sigurado, tama ka dyan. Tama ka dyan. Ngayon, tatawag ka rin pala sa amin. Sabi mo, mag-party list kami mga obispo. Boss Chip, nagpapasaklolo ka ba? Ben Tulfo, sabi siguro ng mga CBCP. Hindi naman, boss. Tinatanong ko lang, nagtatanong lang po. So ngayon, all these things. And dito ho kasi, gumawa ho ng hakbang ang Pangulo to really, dito ho, pakita sa taong bayan, let's stop it. Dito muna, corruption. And then, unti-unti, napapansin nyo ba? Tahimik ngayon. Tahimik ngayon yung iba kasi nag-sample. Nakita nila na buisit yung Pangulo. Kesa Senado kayo, kesa sa Kongreso kayo, ang pakikipaglaban ng Pangulo sa korupsyon, abay, pag kayo'y nabahira ng korupsyon, naku, patay kayo. Ay supporter pa naman ni President Digong, itong si Florendo, Tadeco. Ngayon, iimbestigahan. Alright, sige. Para sa akin lang ho mga boss, ayun lang ano. Oy, by the way, kami ho'y nagpapasalamat nga pala doon sa survey na ginawa ho ata ni Mocha. Doon sa Tulfo Brothers, kung sino daw dapat. This is before na gumawa na may OIC. Nilagay ho si Bato, nilagay ho Tulfo Brothers, nilagay ho si Alunan, nilagay ho pati si Santiago, Dionisio Santiago, 4. Run away ho yung Tulfo Brothers. Awan ko kung sino sa aming tatlo na yun daw ilagay sa DILG. Okay. Kami lang ho, we're just riding along with that. That's fun. In the spirit of fun, we're sports. Okay? Wala hong problema sa amin dyan. Basta total, yun lang naman, Paul lang naman yun eh. Paul Bicker, Paul, you might Paul, on the swimming pool. Okay, Paul. Okay. Ganun lang naman ho pinag-uusapan dyan eh. Anyway, mga boss, kaya ho, itong ating panalita ho ngayon, it's centered on corruption, perception. So let me recap yung topic ko kanina. Perception. Pananaw. Pananaw, ang pagbabasihan ay yung mga ginawa. Ang pagbabasihan, yung iyong mga sinasabi na kung iyang sinasabi mo ay iyong ginawa at resulta ng iyong sinabi na iyong ginawa, magkakaroon ng resulta. Dalawang klaseng resulta. Palpak na resulta at tamang resulta. Tamang kahinatnan. At doon mabubuo ang perception, at doon mabubuo ang tiwala at respeto at kumpiyansa ng taong naglagay sa iyo. In this case, ang Pangulo. Ganon din dapat ang taong bayan si Juan de la Cruz. Huwag nang paluloko sa mga dilawan
No mga noon, nagkaroon ho tayo ng sinasabing alang katiyakan na buisit ho tayo, naggalit na ho tayo. Nahandan dyan yung feeling of hopelessness and helplessness kasi alahong magawa nung araw yung dating administrasyon sa administrasyon ho ni Duterte. Yan, example. At may mga susunod pa. And marami ho kasi talaga natatakot ho na baka daw sa DILG hinahanda raw kay Bongbong Marcos yan. Let me ask you this, unfiltered, what's wrong kung si Bongbong Marcos ang ilagay dyan? Una ho at talagang sumisigaw agad dyan yung kampo ni Robredo. Delikado raw kasi pag nalagay si Bongbong dyan, ay alam nyo naman kasi, kayong mga malikhain mag-iisip, malilikot ang isip dahil gawain ninyo yan. O hindi ba, ganyan si Marrojas, nilagay ni Pinoy, si Marrojas, ginawang DILG Secretary, kayong mga dilawan. Bakit hindi kayo? Trillanes ng panahon ni Pinoy. Bakit nilagay si Marrojas dyan? Preparing Marrojas to be a president. Hindi tinanggap ng tao eh. Sinubukan niyo nga mandaya. What did I say? Sinubukan niyo nga lahat ng bagay eh. Sinubukan niyo, natulog lang ng tao, pagkagising na, boom! Lugaw agad ang lumabas. Anong nangyari doon? Champurado. Roscaldo. Bahit ka muna. Natulog lang tayo, hindi ba? Ang tanong, sino nga bang nanalo? Yan ang magandang tanong. Pero sabi naman ni Bongbong Marcos, paano ako makakahindi sa kay Pangulong Duterte kapag sinabi niya, ito, hindi ako makakapaghindi dyan. Ngayon, ang ibig niya sabihin, goodbye na yung sinasabing paglalaban ko sa pagiging vice president. Pero sabi ni Bongbong, teka muna. During the election, nag-protest kami. Kahit naman ako nalagay na sa pagiging DILG, kung sakaling 2 weeks na lang yan o 2 months before the election, ng presidential election, uupo pa rin ako. Pero at the same, habang for a time being, tutulong muna ako para sa bayan. Ayan ang sinasabing pagiging DILG secretary. Ay sabi naman ni President Digong, Bong, kaya may protesta ka. Hindi tayo ngayon, no. Pero pag sinabi ni Bongbong, hindi na ako interesado or pwede yan, antayin natin. Pero tatanggapin ko dahil hindi ako makapaghindi. Anong problema niyo mga dilawan? Anong problema niyo sa mga nagre-reklamo ko si Bongbong ngayong DILG? What's wrong with Bongbong? If the president choice is this, put Bongbong sa DILG, you guys having a problem? Ang nagre-reklamo lang dyan si Trillanes eh. Yung sa bagay, nasasawa ng taong bayan kay Trillanes. Nagsasawa na kay Leni Robredo. Alam niyo naman kasi, ito yung mga alangkatorya-torya, mga personalidad ng iingay nila. Good publicity is publicity. Bad publicity is still a publicity. As long as there's publicity, because we are publicity hungry, I rest my case. See you on the 21st. That's going to be a Friday. Because I'm coming in Thursday after the whole week. Adios.